Kumusta po kayo, mga kapuso natin sa kwentuhan? Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. Samahan niyo po akong muli sa isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalakas na boses ay hindi naririnig, kundi nararamdaman. Sabi nila, dapat tayong magtiwala sa mga eksperto, sa mga may titulo at diploma. Pero paano kung ang puso mo, ang iyong kutob, ay may sinasabing iba? Maniniwala ka pa rin ba sa sinisigaw ng iyong damdamin kahit na ang kapalit nito ay ang lahat? Huwag mong ginugulo ang bata. Parang may pumitik na malamig sa loob ng dibdib ni Mayumi. Bigla siyang napahinto sa pagkukwento tungkol sa mga makukulay na jeepney sa Quiapo. Ang boses na yon, matinis at walang anumang init, ay tila isang matalim na aspili na bumasag sa tahimik na bulan ng hapon sa loob ng silid 714. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Yaya Elena, ang mas nakatatandang kasama niya sa pag-aalaga kay Inigo. Nakapamaywang ito, at ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay nakatutok sa kanya na parang isang hukom. Hindi ko po siya ginugulo, Yaya Elena. Kinakausap ko lang po. Mahinang sagot ni Mayumi at naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng hiya sa kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa puting kumot na bumabalot sa payat na katawan ng batang si Inigo. 7 taon. 7 taon nang nakahiga lang sa kama si Inigo, nakapikit ang mga mata. Tila nasa isang napakahabang pagkakatulog. Comatose, sabi ng mga doktor. Isang salitang malamig at pangwakas. Pero para kay Mayumi, sa loob ng 2 linggo niyang pag-aalaga, may iba siyang nararamdaman. Ang bilin ni Dr. Silvano, kailangan niya ng absolutong kapayapaan. Pagpapatuloy ni Yaya Elena, na ngayon ay lumalakad na palapit sa kama. Bawat hakbang ng kanyang mga sapatos na puti ay tila isang babala. Inayos nito ang tubo ng IV drip na nakakonekta sa braso ng bata. Ang mga kilos ay sanay na sanay na. Halos mechanical. Hindi niya kailangan ng ingay. Hindi niya kailangan ng mga kwentong wala namang katuturan. Napayuko na lang si Mayumi. Ano nga ba ang laban ng kanyang mga simpleng kwento sa utos ng isang sikat na doktor? Sino ba naman siya? Isa lang hamak na caregiver ni hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Samantalang ang pangalan ni Dr. Silvano Reyes ay nakaborda pa sa uniforme ng bawat nurse sa pribadong ospital na ito. Opo, Yaya. Pasensya na po, sabi na lang niya at naramdaman ang pamilyar na bigat sa kanyang mga balikat. Tumango si Yaya Elena, kontento na sa kanyang pagkapanalo. Oras na para sa gamot niya. Pinanood ni Mayumi ang matanda habang inihahanda nito ang isang maliit na hiringgilya. Kinuha ang laman ng isang maliit na vial at maingat na itinurok iyon sa aribline ni Inigo. Gaya ng dati, maingat na tinakpan ng daliri nito ang etiketa ng gamot. Isang ritual na paulit-ulit na lang tuwing hapon. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na rin si Yaya Elena. Naiwan muli si Mayumi sa katahimikan kasama ang mahinang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa buhay ni Inigo. Tinitigan niyang muli ang bata. Ang gwapong muka, ang mahahabang pilik mata na nakapatong sa maputlang pisngi. Parang isang anghel na natutulog. Hindi niya mapigilan ang sarili. Lumapit siyang muli, halos walang ingay ang kanyang mga paa. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang bibig ay malapit na sa tainga ng bata. Hindi na tungkol sa jeepney, hindi na tungkol sa labas. Isang salita lang, isang pangalan na narinig niya mula sa mga usapan ng ibang katulong. Ang pangalan na hindi na nababanggit sa silid na ito. Isabel? Bulong niya ang pangalan ng yumaong ina ni Inigo. Ang mama mo. At doon, nangyari ito. Isang mabilis, halos hindi makitang pagkurap ng talukap ng kanang mata ni Inigo. Napasinghap si Mayumi at napatayo ng tuwid. Tama ba ang nakita niya? O guni-guni lang niya iyon?
Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng bata. Naghihintay, ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit wala nang sumunod. Bumalik sa dati ang lahat. Ang tanging gumagalaw ay ang mabagal na pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Inigo sa bawat hininga. Pero sigurado siya, nakita niya iyon. Hindi iyon isang pagkakamali, isang pakiramdam ng pag-asa at takot ang sabay na bumuhos sa kanya. Tumayo siya roon ng ilang minuto, nakatitig lang, hanggang sa bumalik ang katinoan niya. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang kumot. Inaayos ang maliit na gusot na tila ba sa simpleng kilos na yon ay binubura niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ng matanda kanina. Hindi siya baliw. Mayroong nakikinig sa loob ng natutulog na batang ito. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi si Yaya Elena. Ang unang nakita ni Mayumi ay ang kintab ng isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa plansadong-plansadong pantalon, sa puting-puting doctor's coat, hanggang sa malamig na mga matang nakatingin sa kanya mula sa likod ng isang pares ng salamin na walang anumang emosyon. Si Dr. Silvano Reyes. "Miss Cruz," sabi ng doktor. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. "Sinabi sa akin ni Elena na masyado ka raw, maingay." Naramdaman ni Mayumi na nanuyo ang kanyang lalamunan. "Hindi po, sir. Doktor, kinakausap ko lang po si Inigo." Hindi ngumiti si Dr. Silvano, hindi man lang kumurap. "Narinig ko ngang may problema." Anya, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. "Tandaan mo ang lugar mo dito, Miss Cruz. Ang trabaho mo ay mag-alaga, hindi mag-eksperimento." Ang salitang eksperimento ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Tumalikod na ang doktor at isinara ang pinto. Iniwan si Mayumi na nakatayo roon. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Mas malakas pa kaysa sa mga makinang nakapaligid sa kanya. Ang mga salita ni Dr. Silvano ay naiwang nakabitin sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa artipisyal na lamig mula sa aircon. Pagkaalis niya, naramdaman ni Mayumi na tila humina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Tandaan mo ang lugar mo dito. Ang lugar niya. Isang upuan sa sulok. Isang pares ng kamay na naglilinis, nag-aalalay, nagsusubo ng pagkain sa tubo. Isang bibig na dapat manatiling sarado. Iyon ang lugar niya. Upang itaboy ang mga isiping iyon, pinilit niyang kumilos. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang patunayan na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Nagpunta siya sa isang sulok ng maluwag na silid, isang parte na bihirang puntahan, sa likod ng isang malaking upuan para sa mga bisita. Doon, sa ilalim ng isang maliit na cabinet na lalagyan ng mga libro, ay may makapal ng alikabok. Habang nagpupunas, naitulak niya ng bahagya ang cabinet. May tumama sa kanyang paa, isang bagay na matigas. Yumuko siya para tingnan kung ano yon. Sa ilalim, sa pinakasulok, ay may isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang kahon. O mas tamang sabihing, isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy. Kinalawang na ang tansong kandado nito at nababalot na ng alikabok ng panahon. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Magaan ito. Lumingalinga si Mayumi sa paligid. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpibip ng mga monitor. Dinala niya ang kahon sa banyo, kung saan walang CCTV camera at maingat na isinara ang pinto. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang makapal na alikabok sa ibabaw nito. Hindi isang pagpupunas, kundi isang marahang paghaplos na para bang isang alaala ang kanyang hinihipo. Madali lang buksan ang kandado. Sira na ito. Nang iangat niya ang takip, isang mahinang amoy ng lumang papel at cedar wood ang sumalubong sa kanya. Sa loob, sa ibabaw ng pilus na kulay pula na kumupas na, ay may nakapatong na isang bagay.
Isang music box. Gawa ito sa pilak na may mga ukit ng maliliit na bulaklak. Simple lang, pero halatang mamahalin. May maliit na susi sa gilid nito para paganahin. Biglang bumigat ang paghinga ni Mayumi. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip. Hindi dahil sa kahon, kundi dahil sa alaala na bigla nitong binuksan. Isang ospital na iba dito. Isang ospital na maingay, masikip, at amoy gamot at paghihirap. Ang pampublikong ospital kung saan dinala niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Marco. Lagnat lang daw, sabi ng unang doktor. Ngunit makalipas ang 3 araw, sa gitna ng gabi, habang hawak niya ang malamig na munting kamay nito, bumigay ang munting puso ng kanyang anak. Walang sikat na doktor na dumating, walang pribadong silid. Tanging siya, ang kanyang asawa, at ang walang tunog na sigaw sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng sobrang pagkawala, ang pakiramdam na may mali, na may dapat sanang ginawa. Pero walang nakinig sa kanya dahil sino ba naman siya? Isang patak ng luha ang pumatak sa takip ng music box. Agad niya itong pinunasan. Tinitigan niya ang bagay na nasa kanyang mga kamay. At sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman niya kay Dr. Silvano kanina ay napalitan ng ibang bagay. Isang bagay na mas matatag, mas mainit. Determinasyon. Hindi na mauulit. Hindi sa batang ito. Hindi habang naririto ako. Si Inigo ay hindi si Marco. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging ina na gustong protektahan ang isang walang laban na bata, iyon ay pareho. Ang kutob na mayroong mali, iyon ay pareho. Hinawakan niya ang maliit na susi sa gilid ng music box. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong iniikot. Isang pag-ikot, 2, 3. Handa na siyang buksan ito at pakinggan ang himig na matagal nang nakakulong sa loob. Ngunit bago pa man niya ito maipihit, may narinig siya. Mga yabag sa pasilyo, papalapit. Pamilyar ang bigat ng mga hakbang na iyon. Si Yaya Elena. Nagmamadali, isinara niya ang baul at itinulak pabalik sa ilalim ng cabinet. Ilang segundo lang bago bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Elena sa silid na may dalang isang tray ng malinis na bimpo at palanggana. Tumingin ito sa paligid. Ang mga mata ay tila naghahanap ng kahit anong wala sa lugar. Naramdaman ni Mayumi ang malamig na kaba sa kanyang dibdib habang nakatingin ang matanda sa direksyon ng kabinet kung saan niya itinago ang kahon. Pero ilang saglit lang, nagpatuloy na ito sa kanyang gawain. Siguraduhin mong napapalitan ang mga lampin niya kada 2 oras, sabi ni Yaya Elena, hindi man lang tumitingin kay Mayumi. At wag na wag mong hahayaang bumaba ang temperatura sa silid. Opo, Yaya, sagot ni Mayumi. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pinanood niya ang bawat kilos ng matanda. Ang pagpuna sa mukha ni Inigo, ang pag-aayos sa kumot. Lahat ay ginagawa ng may kahusayan, pero walang bakas ng anumang lambing. Para itong isang nurse na gumaganap sa isang tungkulin, hindi isang yaya na nag-aaruga. Nang matapos si Yaya Elena, tumingin itong muli kay Mayumi. Magbabantay ako sa labas. Tawagin mo ako kung may kailangan. Sabi nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan muli si Mayumi sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Puno ito ng tensyon, ng isang tanong na humihiyaw sa kanyang isipan. Tama ba ang kutob ko? Lumipas ang halos kalahating oras. Sinilip niya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Yaya Elena na nakaupo sa isang silya sa pasilyo, nagbabasa ng isang lumang magazine. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang mga kamay. Muli niyang kinuha ang baul mula sa ilalim ng cabinet. Dinala niya ito sa tabi ng kama ni Inigo, sa kabilang panig, kung saan hindi ito madaling makikita mula sa pinto. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng bata. Ang alaala ni Dr. Silvano at ang banta nito ay sumagi sa kanyang isip. Tandaan mo ang lugar mo dito. Pero pagkatapos,
Nakita niya ang mukha ng sarili niyang anak, si Marco. Nakita niya ang sarili niyang pagsisisi. Hindi. Hindi na siya mananahimik. Buong pag-iingat. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Muli niyang inikot ang susi sa gilid. Pagkatapos ay pinindot niya ang maliit na kawit. Isang himig ang pumuno sa silid. Hindi ito malakas. Mahina lang. Parang isang bulong ng lumang panaginip. Isang musika na malungkot, ngunit mapayapa. Dahan-dahan, inilapit ni Mayumi ang music box sa tainga ni Inigo. Yumuko siyang muli, gaya ng ginawa niya kahapon. Ang kanyang labi ay halos dumikit na sa balat ng bata. Inigo. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Andito si Mama, si Isabel. Hinintay niya, 1 segundo, 2, 3. Walang nangyari. Nagsimulang manlumo ang kanyang puso. Baka nga guni-guni lang niya ang lahat. Baka nga tama si Dr. Silvano at nababaliw lang siya. Nang akma na niyang ilalayo ang kahon, napansin niya ito. Sa gilid ng kanang mata ni Inigo, isang kislap, isang butil ng tubig na nabuo mula sa kung saan. Hindi siya humihinga. Pinanood niya ang kislap na yon habang dahan-dahan itong gumugulong, nag-iiwan ng isang manipis at basang linya sa maputlang pisngi ng bata. Isang luha. Napasinghap si Mayumi at agad na tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Totoo ito. Hindi ito imahinasyon. Umiyak si Inigo. Nanginginig, itinaas niya ang kanyang hintuturo. Dahan-dahan na parang humahawak sa isang bagay na napakasagrado. Sinalo niya ang luha bago pa man ito tuluyang pumatak sa unan. Naramdaman niya ang init nito sa dulo ng kanyang daliri. Ang init ng buhay. Ang init ng isang damdaming matagal nang nakakulong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Mayumi ay napalitan ng isang nag-uumapaw na damdamin. Hindi lang ito pag-asa. Ito ay katiyakan. Ngunit kasabay ng katiyakang yon ay ang pagdating ng mas malaking takot. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya ito ipapaliwanag? Sino ang maniniwala sa kanya? Bago pa man niya masagot ang sariling mga tanong, isang malakas na tunog ang bumasag sa lahat. Bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon ang isang matangkad na lalaki. Ang muka ay nagpapakita ng pagkalito at pagtataka habang nakatingin sa bagay na hawak-hawak ni Mayumi. Ang ama ni Inigo, si Don Rafael Velasco. Ano yan? Tanong nito. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Anong ginagawa mo sa anak ko? Natigilan si Mayumi. Ang init ng luha ni Inigo ay nasa dulo pa rin ng kanyang daliri, ngunit ang buong silid ay tila nilamig dahil sa bigat ng presensya ni Don Rafael. Nanginginig, itinago niya ang music box sa kanyang likuran na parabang ang isang maliit na bata ay nahuling gumagawa ng kasalanan. Si Sir! Don Rafael! Nautal niyang sabi. May luha po. Si Inigo po. May luha. Kumunot ang noo ng Don. Sa isang saglit, isang napakabilis na saglit, nakita ni Mayumi ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagtatanong. Marahil ay pag-asa. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pagkawala. Napalitan ito ng pader. Isang pader ng pagkadismaya at Anong luha? Mariin nitong tanong. Guni-guni mo lang yan. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag niyong ginugulo ang anak ko? Pero totoo po. Pagpupumilit ni Mayumi, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas na. Dahil po dito, inilabas niya ang music box. Nung narinig niya po ito, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang atensyon ni Don Rafael ay napunta sa kahon. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagkainis, naging pagkalito, at pagkatapos ay isang bagay na mas malalim. Isang bakas ng sakit. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon,
ngunit mas mabigat. Ang ingay ay nakaagaw ng pansin ni Yaya Elena na agad na pumasok sa silid. Nang makita niya ang eksena, nanlaki ang kanyang mga mata. Don Rafael, sinabi ko na po sa kanya na huwag gagalaw ng gamit dito. Tumawag ka. Utos ni Don Rafael, hindi inaalis ang tingin sa kahon. Tawagin mo si Dr. Silvano. Ngayon din. Mabilis na tumalima si Yaya Elena. Naiwan ang dalawa sa isang mabigat na katahimikan na binabasag lamang ng himig mula sa music box na unti-unti nang humihina. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Dr. Silvano. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata habang sinusuri ang sitwasyon. Si Mayumi, natakot na takot, si Don Rafael na gulong-gulo at ang music box na nasa kamay ni Mayumi. Anong nangyayari dito, Rafael? Tanong ng doktor. Dok, itong bago mong caregiver, sabi ni Don Rafael, puno ng hinanakit ang boses. Pinakialaman niya ang mga gamit ng asawa ko at sinasabi niyang umiyak daw si Inigo. Lumapit si Dr. Silvano sa kama. Sinuri niya ang mga mata ni Inigo, chinek ang vital signs sa monitor, at pagkatapos ay kinuha ang music box mula kay Mayumi. Tiningnan niya ito na para bang isa itong ebidensya sa isang krimen. Miss Cruz, sabi niya, ang boses ay malamig at professional. Minsan, dahil sa external auditory stimuli, nagkakaroon ng involuntary lacrimal stimulation. Sa madaling salita, isang reflex, parang pagbahing. Hindi ibig sabihin niyan ay may emosyon na involved. Tumingin siya kay Don Rafael. Mahirap umasa sa wala, Don Rafael. Masakit yan. Sakit. Paano Para kay Mayumi, ang mga salitang yon ay parang lason na dahan-dahang ipinainom sa kanya. Isang reflex lang? Ganoon lang yon? Hindi po. Pabulong niyang sabi. Naramdaman ko po. Hindi siya pinansin ni Dr. Silvano. Ang atensyon nito ay na kay Don Rafael na. Lumambot ang boses ng doktor. Rafael, naaalala mo ba noong mga unang taon? Noong halos sumuko na tayong lahat? Sa pagbanggit nito, nakita ni Mayumi ang isang kilos mula kay Don Rafael. Ang kamay nito ay dahan-dahang napahawak sa wedding ring na suot niya. Ang mga daliri niya ay marahang hinaplos ang gintong singsing, isang kilos na puno ng pighati at pangungulila. Ikaw ang nagsabi sa akin na, "Huwag sumuko, Doc." Mahinang sagot ni Don Rafael. Dahil naniniwala ako sa siyensya, sa proseso, sabi ni Dr. Silvano. Pinagkakatiwalaan mo ako noon, Rafael. Magtiwala ka pa rin sa akin ngayon. Ang mga maling pag-asa na tulad nito, delikado. Ginugulo lang nito ang kapayapaan na kailangan ng anak mo. Tumango si Don Rafael, ang pader sa kanyang mga mata ay mas tumibay pa. Tumingin siyang muli kay Mayumi. At ngayon, wala nang bakas ng pag-asa. Tanging pagkadismaya na lang. Naiintindihan mo na ba, Miss Cruz? Sabi nito. Huwag mo nang uulitin ito. Kinuha ni Dr. Silvano ang maliit na baul. Itatago ko na ito para wala nang gulo. Tumalikod na si Don Rafael at si Yaya Elena. Ngunit bago sumunod si Dr. Silvano palabas, huminto ito sa harapan ni Mayumi. Habang nakatalikod ang lahat, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung uulitin mo pa ang pagsuway sa akin, bulong niya, sapat lang para marinig ni Mayumi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa kahit anong ospital sa buong Pilipinas. At pagkatapos, lumabas na siya, isinasara ang pinto at iniiwan si Mayumi na mag-isa sa silid, yakap-yakap ang nawasak na pag-asa at ang bigat ng isang malinaw na banta. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng pagtitiis para kay Mayumi. Ang bawat pagpasok niya sa silid 700 at 14 ay parang pagpasok sa isang hawla. Ang mga mata ni Yaya Elena ay palaging nakamasid. Ang anino ng banta ni Dr. Silvano ay palaging nakabantay.
Ang music box ay nawala na at kasama nito ang tanging ebidensya na hawak niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang magawa. Tinalo na siya. Isang hapon, sa kanyang maikling break, lumabas siya ng ospital para bumili ng makakain sa kalapit na karinderya. Habang kumakain, napatingin siya sa isang maliit na tindahan sa tapat. Nakita niya ang mga school supplies na nakasabit. Mga papel, ballpen, at maliliit na notebook. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kung kinuha nila ang kanyang boses, kung kinuha nila ang kanyang ebidensya, gagamitin niya kung anong natitira sa kanya. Ang kanyang mga mata at ang kanyang alaala. Bumili siya ng isang maliit na kwaderno, ang klase na kasya sa bulsa ng kanyang uniforme at isang murang ballpen. Pagbalik niya sa ospital, ang maliit na kwadernong yon ay naging kanyang sandata. Ang kanyang sikreto, nagsimula siyang magsulat. Sa bawat araw, itinatala niya ang lahat. May petsa at oras. 7:00 ng umaga, pag-check ng vitals, normal. 8:30 ng umaga, paglilinis kay Inigo, tahimik. 10:00 ng umaga, pagpasok ni Yaya Elena, oras ng gamot sa umaga. Sinubukan niyang silipin ang pangalan sa botelya ng gamot, pero laging natatakpan ng daliri ni Yaya Elena habang hawak ito. Isang maliit na detalye, ngunit para kay Mayumi, iyon ay isang malaking senyales. Bakit kailangang itago? Itinala niya ang epekto. 10:05 ng umaga. Pagkatapos ng gamot, tila mas naging malalim ang paghinga ni Inigo. Nawala ang bahagyang paggalaw ng mga daliri na napansin ko kaninang umaga. At sa paglipas ng mga araw, isang pattern ang nabuo sa kanyang mga isinulat. Isang nakakakilabot na pattern. Palaging sa mga oras bago ang naka-schedule na gamot. Sa umaga at sa hapon, doon niya napapansin ang maliliit na senyales. Ang bahagyang pagkunot ng noo kapag may malakas na tunog sa labas. Ang halos di makitang paggalaw ng mga daliri sa kamay. Mga mumunting patunay na may isang taong gustong gumising sa loob ng katawang yon. At palaging pagkatapos, iturok ni Yaya Elena ang gamot. Lahat ng yon ay nawawala. Si Inigo ay bumabalik sa pagiging isang manika. Isang katawang humihinga, pero walang buhay. Ang kwaderno ay naging kanyang kakampi, ang kanyang kumpidensyal. Maingat niya itong itinatago sa ilalim ng sapin ng kanyang sapatos. Isang hapon, habang si Mayumi ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, pumasok si Yaya Elena para sa panghapon na dosis. Si Mayumi ay nakaupo sa silya sa gilid, nagkukunwari nga nagbabasa ng lumang dyaryo. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ng matanda. Naramdaman ni Yaya Elena ang kanyang pagtitig. "May problema ba, Mayumi?" Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng hinala. Mabilis na ibinaba ni Mayumi ang kanyang tingin. "Wala po, Yaya. Tinitingnan ko lang po kung tama ang pagkakabit ng swero." Umiling lang ang matanda at nagpatuloy sa ginagawa. Inihanda nito ang hiringgilya sa maliit na metal tray sa tabi ng kama. Nandoon ang botelya ng gamot, isang bulak na may alkohol, at ang hiringgilya. Ito na. Kailangan niyang malaman kung ano ang gamot na yon. Kailangan niya ng pruweba. Sa isang iglap, isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isip. Habang naglalakad si Yaya Elena palapit sa eye line ni Inigo, tumayo si Mayumi. Nagkunwari siyang natapilok sa paa ng kanyang upuan. "Ay!" Sinadya niyang bumagsak paharap at ang kanyang kamay ay tumama sa maliit na metal tray. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang hiringgilya ay tumilapon sa sahig. Ang bulak ay gumulong. At ang pinakaimportante sa lahat, ang maliit na botelya ng gamot ay tumalbog at gumulong papasok sa ilalim ng kama ni Inigo, sa dilim, kung saan hindi ito agad makikita. "Ano ka ba naman?" Sigaw ni Yaya Elena, puno ng inis. "Tingnan mo ang ginawa mo. Napakalampa." "Pasensya na po, Yaya Elena.
Hindi ko po sinasadya, sabi ni Mayumi. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang si Yaya Elena ay abala sa pagpulot ng hiringgilya, ang mga mata ni Mayumi ay nakatutok sa madilim na espasyo sa ilalim ng kama. Nandoon ito, ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Kailangan niya itong makuha bago pa man mapansin ng matanda na nawawala ito. Hayaan mo na yan, baka nabasag na. Sigaw ni Yaya Elena, abala sa pag-inspeksyon sa hiringgilya kung meron itong sira. Kukuha ako ng bago, huwag kang aalis dyan. Sa pagmamadali nitong lumabas ng silid, alam ni Mayumi na ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Mabilis, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pinagtatrabahuhan, lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Nandoon ito, kumikinang ng bahagya sa dilim. Inabot niya ito at naramdaman ang malamig na salamin sa kanyang nanginginig na palad. Agad niya itong isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang uniforme. Nang bumalik si Yaya Elena na may dalang bagong gamot, si Mayumi ay nakatayo na ulit. Sinusubukang magmukhang kalmado kahit ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinanood niyang muli ang ritual, ngunit ngayon, mayroon na siyang hawak na piraso ng katotohanan. Kinailangan niyang maghintay hanggang sa matapos ang kanyang shift. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang maliit na botelya sa kanyang bulsa ay parang isang nagbabagang bakal. Kanino niya ito dadalhin? Paano? At pagkatapos naalala niya, isang batang doktor, si Dr. Alon Mercado. Nakikita niya ito minsan sa mga pasilyo. Hindi ito tulad ng ibang doktor na parang laging nagmamadali. Nakita niya minsan kung paano nito kausapin ang isang matandang pasyente na kayuko, nakikinig ng mabuti. Hindi sa chart ng pasyente nakatingin, kundi sa mga mata nito. Kailangan niyang mahanap si Dr. Alon. Nagpaalam siya kay Yaya Elena at mabilis na tinahak ang mga pasilyo ng ospital. Ang bawat nurse na nakakasalubong niya ay tila nakatingin sa kanya ng may hinala. Pakiramdam niya, ang lihim sa kanyang bulsa ay nakasulat sa kanyang noo. Sa wakas, natagpuan niya si Dr. Alon sa isang maliit na pantry para sa mga staff, nag-iisang nagkakape. Mukha itong pagod. Dr. Mercado? Mahinang tawag ni Mayumi. Nag-angat ng tingin ng doktor, bahagyang nagulat. Miss Cruz, caregiver ni Inigo Velasco, di ba? May problema ba? Lumingalinga si Mayumi sa paligid. Isinara niya ang pinto. Lalo namang nagtaka ang doktor. Anong? Dok, pakiusap po, sabi ni Mayumi at nanginginig niyang inilabas ang botelya mula sa kanyang bulsa. Tingnan niyo po ito. Ito po ang itinuturok nila kay Inigo araw-araw. Kinuha ni Dr. Alon ang botelya. Tiningnan. At sa isang iglap, nakita ni Mayumi ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang pagod. Napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ng pag-aalala. Saan mo ito nakuha? Seryoso niyang tanong. Nagkamali po. Nahulog po sa tray. Pagsisinungaling ni Mayumi. Dok, may mali po, di ba? Nararamdaman ko pong may mali. Ibinalik ni Dr. Alon ang botelya sa kanya. Ang kilos ay mabilis at desidido. Miss Cruz, delikado ang ginagawa mo. Isuli mo yan kung saan mo kinuha. Pero Dok, huwag. Pagputol nito sa kanya, ang boses ay mahina ngunit mariin. Ang head ng neurology ay si Dr. Silvano Reyes. Alam mo ba kung sino siya? Isa siya sa mga pinakamagaling sa buong bansa. Alam niya ang ginagawa niya. Bumuntong hininga ito. Look, I get it. Nag-aalala ka. Pero may mga proseso dito. Hindi pwedeng ganito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mayumi. Pati ba naman siya? Pati ba naman ang doktor na inakala niyang may puso ay isang alagad din ni Dr. Silvano? Pero umiyak po siya. Halos pabulong na sabi ni Mayumi. Ang huling alas na hawak niya. Nung narinig niya ang music box ng nanay niya, may isang luha po.
nakita ko. Natigilan si Dr. Alon. Sa unang pagkakataon, nag-iba ang tingin nito. Hindi na ito tingin ng isang doktor sa isang caregiver. Ito ay tingin ng isang tao sa kapwa-tao. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Mayumi. Hindi ko pwedeng gawin to, sabi ulit ng doktor. Pero ngayon, parang kinukumbinsi niya ang sarili niya. Ipinatong niya ang botelya sa mesa at marahang itinulak pabalik kay Mayumi. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay sandaling nanatili sa nanginginig na kamay ni Mayumi na sumalo sa botelya. Isang segundo lang iyon, ngunit sa isang segundong yon, nakita ni Mayumi ang isang bagay na iba sa sinasabi ng kanyang bibig. Pag-aalinlangan. "Umuwi ka na, Miss Cruz," sabi nito at tumalikod na. Naiwan si Mayumi na hawak ang botelya. Ang pag-asa niya ay muling nadurog. Gabi na nang bumalik siya sa silid 700 at 14 para kunin ang naiwang gamit. Naabutan niya si Yaya Elena na nag-aayos. "Mayumi," sabi ng matanda. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang boses nito ay kasing lamig ng gabi. "May bago tayong patakaran simula bukas. Utos ni Dr. Silvano." Huminga ito ng malalim. "Ako na ang maghahanda ng lahat para kay Inigo. Pagkain, gamot, paglilinis, lahat. Ang trabaho mo na lang ay umupo dyan at manood." Maliwanag? Naramdaman ni Mayumi ang paninikip ng kanyang dibdib. Tinatanggalan na siya ng lahat ng karapatan. Ginagawa na siyang isang palamuti na lang sa kwarto. Isang bantay na walang kapangyarihan. Ang tali ay unti-unti nang humihigpit sa kanyang leeg. Ang mga bagong patakaran ay ginawang isang bilanggo si Mayumi. Para siyang isang estatwa na nakaupo sa sulok, pinapanood ang bawat kilos ni Yaya Elena na parang isang anino. Ang pagpapakain sa tubo, ang pagpapalit ng lampin, ang pagbibigay ng gamot. Lahat ay kinuha mula sa kanya. Ang tanging koneksyon niya kay Inigo ay ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. At iyon mismo ang gustong iparamdam sa kanya ni Dr. Silvano. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang galit at determinasyon sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Hindi siya susuko. Kung tinanggalan siya ng karapatang kumilos, hahanap siya ng ibang paraan. Naisip niya ang sinabi sa kanya ni Yaya Elena noong unang araw. "Huwag kang maingay." Iyon ang naging susi sa kanyang desperadong plano. Alam niyang tuwing 8:00 ng gabi, eksakto ay tumatawag si Don Rafael sa telepono ng silid. Hindi para kausapin si Inigo, kundi para kausapin ang yaya, para kumustahin ang kalagayan ng anak niya. Naging isang ritual na iyon. Ngunit ang music box, paano niya ito makukuha? Isang gabi, habang naghahanda si Yaya Elena ng hapunan ni Inigo, nagpaalam itong pupunta sandali sa banyo. Ito na ang pagkakataon ni Mayumi. Alam niyang itinago ng matanda ang baul sa isang cabinet kung saan nakalagay ang mga bagong kumot. Mabilis, ngunit walang ingay, binuksan niya ito. Nandoon, malamig at tahimik. Kinuha niya ang music box at maingat na isinukbit sa ilalim ng kanyang uniforme sa likod. Tinatakpan ng kanyang suot na cardigan. Bumalik siya sa kanyang upuan ilang segundo lang bago lumabas si Yaya Elena. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Pumatak ang 8:00. Gaya ng inaasahan, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Yaya Elena. "Good evening po, Don Rafael." "Opo. Opo, stable po siya. Katatapos lang po ng gamot niya." Habang abala ang matanda, tumayo si Mayumi at lumapit sa bintana. Kunwari inaayos ang kurtina. Habang nakatalikod, dahan-dahan niyang inilabas ang music box. "Yaya Elena," sabi ni Mayumi, pinipilit na huwag manginig ang boses. "Parang may tumatawag po sa inyo sa nurse's station. Narinig ko po ang pangalan ninyo." Kumunot ang noo ng matanda. Ibinigay nito ang telepono kay Mayumi. "Hawakan mo ito. Kausapin mo muna. Huwag mong ibababa." Nang lumabas si Yaya Elena para sumilip, alam ni Mayumi
na mayroon lang siyang ilang segundo. "Hello po, Don Rafael," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Nasaan si Elena?" Tanong ng Don sa kabilang linya. Lumabas lang po sandali, sir." Eto na. Inikot niya ang susi ng music box at binuksan ito. Ang mahinang himig ay muling pumuno sa silid. Itinapat niya ang telepono sa music box. "Ano yan?" tanong ni Don Rafael. "Anong musikang yan?" "Wala po, sir. Galing lang po sa labas." Pagsisinungaling niya. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumapit siya kay Inigo. Idinikit niya ang telepono sa tainga ng bata. "Ama mo ito, Inigo," bulong niya sa bata habang ang musika ay tumutugtog. "Narinig mo ba? Ang papa mo." Sa kabilang linya, natahimik si Don Rafael. Ang tanging naririnig ay ang musika. At pagkatapos, isang tunog, hindi malakas, halos hindi marinig. Parang isang pigil na hikbi, isang mahinang ungol mula sa lalamunan ni Inigo na hindi gumagalaw. "Ano yon?" biglang tanong ni Don Rafael. Ang boses ay matigas at alerto. "Anong tunog yon, Miss Cruz?" nataranta si Mayumi. "Wala po, sir. Baka po sa TV lang sa labas." Mabilis niyang inilayo ang telepono. Isang mahabang katahimikan. "Okay," sabi ni Don Rafael pagkatapos ng ilang sandali. Ang boses niya ay kakaiba. Hindi galit, hindi rin kalmado. Mahirap basahin. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Elena. "Wala namang tumatawag sa akin. Niloloko mo ba ako?" Bago pa man makasagot si Mayumi, isinara na niya ang music box at mabilis na isinukbit pabalik sa kanyang likuran. Ilang minuto matapos umalis si Yaya Elena nang si Mayumi ay naiwang mag-isa sa silid. Nanginginig pa rin sa takot at pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Lahat ay nakakapital. "Mag-ingat ka." Ang text message na yon ay iniwan si Mayumi na hindi mapakali. Ang mga salitang "mag-ingat ka" ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Sino ito? Isang babala ba ito o isang banta? Si Dr. Alon kaya? O baka naman isa sa mga tauhan ni Dr. Silvano, isang paraan para lalo siyang takutin. Gabi na. Si Yaya Elena ay umuwi na. Siya na lang ulit ang natira kasama ni Inigo sa tahimik na silid. Sinubukan niyang magbasa, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik lang sa parehong linya. Ang kanyang pandinig ay tila mas tumalas. Ang bawat kaluskos sa pasilyo, ang bawat tunog ng elevator sa di kalayuan ay nagpapakaba sa kanya. Halos hating gabi na nang marinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto. Napatalon ang kanyang puso. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang libro. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Yaya Elena, hindi rin si Dr. Silvano, si Don Rafael, ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala ang tikas ng isang makapangyarihang negosyante. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakasampay lang sa kanyang braso. Ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag. At ang kanyang buhok ay tila nagulo ng sarili niyang mga kamay. Mayroong pagod at pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Mayumi. Pinanood niya lang ang Don habang isinasara nito ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Umupo sa silyang madalas upuan ni Yaya Elena at tumitig sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Tumagal iyon ng ilang minuto. Isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa mga salita. "Narinig ko," sabi nito sa wakas, hindi tumitingin kay Mayumi. Ang kanyang boses ay garalgal. "Narinig ko siya, Miss Cruz." Hindi sumagot si Mayumi. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Noong una, inakala kong guni-guni ko lang. Isang ingay sa linya." Pagpapatuloy nito. "Pero ang musika, iyon ang musika ni Isabel."
ang asawa ko. At pagkatapos, ang tunog na yon, parang isang hikbi. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon at nakita ni Mayumi ang pader sa mga mata nito. Ang pader na nakita niya noong nakaraang araw ay unti-unti nang gumuho. Alam mo ba? Sabi nito at muling ibinalik ang tingin kay Inigo. Namatay si Isabel ilang oras lang matapos niyang isilang ang batang yan. Isang matinding sakit ang gumuhit sa mukha ng Don. Nawala ako sa sarili ko. Uminom ako. Hindi ko pinansin ang mundo. Halos masira ang kumpanya. Halos masira ang buhay ko. Huminga ito ng malalim. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang taong hindi ako iniwan. Isang doktor na naging kaibigan. Gabi-gabi, nandyan siya. Kinakausap ako. Pinipilit akong bumangon. Sabi niya, kailangan ako ng anak ko. Inutang ko sa kanya ang buhay ko. Inutang ko sa kanya ang katinuan ko. Tumingin itong muli kay Mayumi. At ngayon, ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi pumapatak. Ang taong iyon ay si Silvano Reyes. Naintindihan na ni Mayumi ang lahat. Ang utang na loob, ang bulag na pagtitiwala. Paano ko kukwestiyonin ang taong nagligtas sa akin? Paano ko pagdududahan ang taong nagsabing gagawin niya ang lahat para sa anak ko? Umiling-iling ito. Kaya naniwala ako sa lahat. Sa siyensya, sa mga chart, sa mga monitor. Naging duwag ako. Mas madaling maniwala sa kanya kaysa harapin ang katotohanan na baka wala na talaga. Habang nagsasalita, ang kamay ni Don Rafael ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kumot hanggang sa mahawakan nito ang maliit at malambot na kamay ni Inigo. Hinawakan niya ito ng buong ingat na para bang iyon ang unang beses sa loob ng 7 taon na ginawa niya iyon. Isang kilos na puno ng pagsisisi. Pero ngayong gabi, bulong nito. Ang hikbi na yon, ang musika ni Isabel. Ginigising nila ang isang bagay sa loob ko na matagal ko nang gustong kalimutan. Tinitigan niya si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ang kanyang pagiging makapangyarihan ay nawala. Ang nasa harapan niya ngayon ay hindi isang Don. Isa lang siyang ama na nalilito at nasasaktan. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang tanong ni Don Rafael ay nakabitin sa hangin. Isang alok ng pagtitiwala na matagal nang hinintay ni Mayumi. Sa isang iglap, ang lahat ng takot na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Kailangan po natin ng doktor, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Isang doktor na mapagkakatiwalaan natin. Isang doktor na hindi sakop ni Dr. Silvano. Kumunot ang noo ni Don Rafael, nag-iisip. Lahat ng senior staff dito ay kaibigan niya. Imposible. Mayroon po akong kilala. Mabilis na sabi ni Mayumi. Bata pa po siya. Isang resident doctor. Pero pakiramdam ko po ay tama ang puso niya. Inilarawan niya si Dr. Alon Mercado. Isang mahabang katahimikan ang namagitan habang tinitimbang ni Don Rafael ang kanyang mga pagpipilian. Sa wakas, tumango ito. Sige, kausapin mo siya. Pero kailangan nating maging maingat. Walang pwedeng makaalam. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-iwan na ng isang maikling sulat si Mayumi sa locker ni Dr. Alon. Nakasulat lang, Canteen, 5:00 ng madaling araw, tungkol kay Inigo, isang malaking sugal. Hindi niya alam kung darating ito. 5:00 ng umaga, ang kantin ng ospital ay halos walang tao. Maliban sa ilang nurse, nakatatapos lang ng kanilang night shift. Umupo si Mayumi sa isang mesa sa pinakasulok, hawak ang isang tasang kape na hindi niya magawang inumin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang akma na siyang susuko, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Miss Cruz,
Nag-angat siya ng tingin. Si Dr. Alon, ang mukha nito ay seryoso at pagod. Umupo ito sa tapat niya. Ano to? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Doc, yung text po kagabi. Tumango si Dr. Alon. Ako yon. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Mayumi. Bakit po? Dahil pagkaalis mo kahapon, sabi ng doktor, hindi ako mapakali. Inamin nito na pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi niya binaliwala ang sinabi ni Mayumi. Palihim niyang tiningnan ang medical chart ni Inigo. At doon ko nakita, pagpapatuloy niya. Ang nakasulat sa chart ay isang mild sedative lang, standard procedure, pero ang gamot na ipinakita mo sa akin, huminga ito ng malalim. Iba yon, mas malakas. Isang gamot na ginagamit para sa mga pasyenteng may matinding seizures o para sa short-term anesthesia. Hindi ito para sa long-term care. Pinapatulog nito hindi lang ang katawan, kundi pati na ang utak. Napatakip ng bibig si Mayumi. Ang kanyang kutob, ang kanyang mga hinala. Lahat ay totoo. May nagpeke ng records, Miss Cruz, sabi ni Dr. Alon. Ang gamot na ibinibigay ay iba sa gamot na itinatala. At si Dr. Silvano lang ang pwedeng mag-utos niyan. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Mayumi. Ang boses ay halos pabulong na sa takot at pag-asa. Tinitigan siya ni Dr. Alon. Nakita ni Mayumi ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang takot para sa kanyang karera laban sa tungkulin niya bilang isang doktor. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito at lumapit sa counter. Bumalik ito na may dalang isa pang tasa ng mainit na kape at inilapag sa harapan ni Mayumi. Uminom ka muna, sabi nito. Ang boses ay kalmado na. Mahaba ang gabi. Sa simpleng kilos na yon, sa simpleng mga salitang yon, naramdaman ni Mayumi na hindi na siya nag-iisa. May kakampi na siya. Kailangan natin ng ebidensya na hindi nila pwedeng itanggi, sabi ni Dr. Alon. Isang blood sample ni Inigo na kukunin natin pagkatapos na maiturok ang gamot. Ipapatest natin sa labas ng ospital na ito. Pero, kailangan nating makuha yon nang hindi nila nalalaman, lalo na ni Yaya Elena. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano, isang pamilyar na anino ang dumaan sa gilid ng kanilang paningin. Napahinto sila pareho. Dumaan sa kanilang harapan si Yaya Elena, papunta sa counter para kumuha ng mainit na tubig. Hindi ito nagsalita, hindi ito ngumiti. Huminto lang ito ng isang segundo at ibinaling ang tingin sa kanila. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng kahulugan. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad na parang walang nakita. Ngunit alam na ni Mayumi, alam na ni Dr. Alon. Nakita sila. Ang kanilang sikretong pag-uusap ay hindi na sikreto. Ang titig ni Yaya Elena ay naiwang nakaborda sa isipan ni Mayumi at Dr. Alon. Isang tahimik na babala na ang kanilang mga lihim ay hindi naligtas. Mabilis nilang tinapos ang kanilang pag-uusap, ang bawat isa ay may bigat na pasanin sa dibdib. Kinabukasan, naramdaman na ni Mayumi ang epekto ng pagkakita sa kanila ni Yaya Elena. Mas madalas na itong nagpapabalik-balik sa silid. Mas matalas ang kanyang mga mata. Mas mahirap para kay Mayumi na maging natural. Hapon na nang marinig ni Mayumi ang pamilyar na tunog ng mga sapatos ni Dr. Silvano sa pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ito. Hindi si Don Rafael, kundi si Yaya Elena. Ang boses ni Yaya Elena ay bahagyang mataas, parang nagmamadali. Nanigas si Mayumi sa kanyang kinauupuan. Narinig niya ang ilang pira-pirasong salita mula sa kanilang pag-uusap. Merkado at music box. At pagkatapos ay delikado. Alam na ni Mayumi, alam na ni Dr. Silvano. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Silvano. Ang muka ay kalmado pa rin.
Ngunit may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Sa likuran niya ay si Yaya Elena. Ang mukha ay tagumpay. Miss Cruz, sabi ni Dr. Silvano, ang boses ay parang yelo. Tila napakaswerte mo sa mga kaibigan, ngunit may hangganan ng aking pasensya. Lumapit siya sa kama ni Inigo at sinuri ang bata. Nagkaroon tayo ng biglaang pagbabago sa kondisyon ni Inigo. Sabi niya, hindi tumitingin kay Mayumi. Mukhang hindi na sapat ang pagpapahinga. Kailangan niya ng mas matinding atensyon. Ni huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin kay Mayumi, ang isang sulok ng kanyang labi ay bahagyang umangat. Kinausap ko na si Don Rafael, ihahatid natin si Inigo sa isang specialized facility sa probinsya bukas ng umaga. Para kay Mayumi, ang mga salitang specialized facility at probinsya ay parang isang sentensya ng kamatayan. Alam niyang ito ay isang paraan para ilayo si Inigo, para itago ang lahat, at para tuluyan siyang putulin sa anumang koneksyon sa bata. Hindi po. Bakit po? Stable naman po siya. Protesta ni Mayumi. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nginisihan siya ni Dr. Silvano. Miss Cruz, ang iyong opinyon ay hindi importante. Ako ang doktor dito. Ito ang pinakamainam para kay Inigo. At ikaw, tumingin ito kay Yaya Elena. Siguraduhin mong walang sino man ang lalapit kay Inigo ngayong gabi. Lalo na ang caregiver na ito. Umalis si Dr. Silvano. Iniwan si Mayumi na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay nagwawala. Mayroong nagniningas na galit sa kanyang dibdib. Ngunit kasama nito ay ang matinding takot. Wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Nilapitan siya ni Yaya Elena. Oh, Mayumi, sayang naman. Akala mo siguro ay makakalusot ka. Kinuha nito ang gamot mula sa kanyang bulsa. Pero dahil sa pagiging matigas ng ulo mo, kailangan nating doblihin ang dosis ngayong gabi para siguradong payapa siyang makatulog at hindi nagagawa ng kahit anong ingay sa paglipat. Naramdaman ni Mayumi na nanlamig ang kanyang dugo. Doble ang dosis? Hindi na lang para patulugin, kundi para tuluyan siyang patahimikin. Mabilis na umalis si Yaya Elena upang kunin ang gamot. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Paano na? Kung bukas ay dadalhin na si Inigo, wala na. Tapos na ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala. Pero may kutob siya. Sinagot niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Hello? Miss Cruz! Ang boses ni Doktor. Alon? Nagmamadali at halos paos. Kinausap ako ni Don Rafael. Akala ko ay okay na ang lahat. Pero biglang nagbago ang isip niya. May urgent na meeting daw sila ni Dr. Silvano. Ngayon, ibig sabihin, alam na ni Silvano ang lahat. Dadalhin na po nila si Inigo bukas, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa probinsya. At doble daw ang dosis ngayong gabi. Sa kabilang linya, narinig niya ang paghinga ng doktor. Hindi pwede. Kapag nangyari yon, hindi na siya makakabangon. Miss Cruz, ngayong gabi. Ngayon na ang pagkakataon natin. Ang mga salita ni Dr. Alon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Mayumi. Ngayong gabi. Ngayon na ang pagkakataon natin. Ang mga yabag ni Yaya Elena ay papalapit na sa pasilyo. Dala ang tray na may mas malaking hiringgilya. Walang oras. Kailangan niyang kumilos. Nang pumasok si Yaya Elena, nakita niya si Mayumi na nakatayo na sa gilid ng kama ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ano ang ginagawa mo dyan? Matalim na tanong ni Yaya Elena. Lumayo ka dyan. Yaya Elena, pakiusap, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag po. Huwag po ninyong ituturok yan. Nginisihan siya ng matanda. Sinabi nang hindi ka na nakikialam. Lumayas ka dyan, kundi tatawagin ko ang security. Ngunit hindi gumalaw si Mayumi. Sa halip, lumapit siya sa Don Rafael na ngayon ay nasa lobby ng ospital.
Kakatapos lang ng pag-uusap nila ni Dr. Silvano. Ang mukha ng Don ay puno ng pagod at pag-aalala. Hinabol siya ni Mayumi. Don Rafael, pakiusap po. Kailangan niyo po akong pakinggan. Miss Cruz, ano ba? May desisyon na ako. Ito ang pinakamainam. Sabi ng Don, sinusubukang iwasan ang kanyang tingin. Hindi po. Hindi po ito para sa kanya. Sigaw ni Mayumi. Hindi na niya inalintana ang mga tingin ng ibang tao. Ang gamot po na ibinibigay nila, masyadong malakas. Pinapatulog po nila si Inigo para hindi po siya makabangon. Natigilan si Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong pinagsasabi mo? May kutob po ako noon. Pero ngayon po, sigurado na ako. Narinig ko po siya. Nakita ko po ang luha niya. Pagpapatuloy ni Mayumi at hinablot ang pulso ng Don. Kaya po pakiusap. Bigyan niyo po ako ng isang araw. Isang araw lang na walang gamot. Tinitigan siya ni Don Rafael. Ang mga salita niya ay tila tumagos sa pader na ginawa ng Don sa kanyang puso. Ang pagtatalo sa kanyang mga mata ay malinaw. Ang utang na loob kay Dr. Silvano laban sa desperadong panawagan ng isang babae na may pakiramdam ng isang ina. Hindi ko kayang gawin yan, sabi nito, at inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Mayumi. Utos yan ng doktor. Pero siya po ang anak niyo, sigaw ni Mayumi. Tanging isang araw lang po. Kung wala pong mangyari, lalabas po ako sa buhay niyo. Pero pakiusap, subukan niyo lang po. Para po kay Inigo, para po sa kaluluwa ng asawa niyo. Ang huling mga salita ni Mayumi ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Don Rafael. Ang mukha nito ay namutla. Ang alaala ni Isabel, ang kanyang asawa, ay lumitaw sa kanyang isip. Ang music box, ang hikbi. Naglakad si Don Rafael pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Ang kanyang pag-iisip ay nagulo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Siya ba ay naging isang bulag na ama? Sa wakas, huminto ito. Tumingin siya kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Sige, sabi nito. Isang araw. Pero kung mayroong mangyaring masama, ikaw ang mananagot, Miss Cruz. Salamat po, Don Rafael, sabi ni Mayumi, at naramdaman niya ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Mabilis na tinawagan ni Don Rafael si Yaya Elena. Elena, may emergency ka. Umuwi ka na ngayon. Kailangan ka sa bahay. Si Mang Tonyo. Narinig ni Mayumi ang pagtutol ng matanda mula sa telepono. Utos ko. Mariting sabi ni Don Rafael, umuwi ka. Ngayon, may papalit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nang ibaba ni Don Rafael ang telepono, tumingin siya kay Mayumi. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ano ang gagawin natin? Dumating ang umaga. Ang hangin sa silid 700 at 14 ay puno ng pag-asa at takot. Ang mga monitor ay nagbibip pa rin. Sumusubaybay sa mahinang tibok ng buhay ni Inigo. Ngunit sa araw na ito, walang hiringgilya, walang gamot. Tanging si Mayumi, si Don Rafael at sa isang sulok, si Dr. Alon, na nagkunwari ay nag-iinspeksyon ng mga kagamitan, ang nasa silid. Naghihintay silang lahat. Ang bawat isa ay nakatitig sa mukha ni Inigo, naghihintay ng isang himala o ng isang trahedya. Ang oras ay gumagapang. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang martilyo sa kanilang mga dibdib. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang umaga ay lumipas at ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hindi na kayang pigilan ni Don Rafael ang pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Inigo at sa orasan. Wala pa rin. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panghihina. Baka nga, wala na talaga. Naramdaman ni Mayumi ang panginginig ng kanyang puso. Ito ang pinakamahirap na laban. Ang laban-laban sa pag-asa na unti-unting namamatay. Ngunit hindi siya susuko.
Hindi pa. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang music box mula sa kanyang bulsa. Ibinukas niya ito at ang himig ni Isabel ay muling pumuno sa silid. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas umaasa. Inigo, bulong niya at inilapit ang music box sa tainga ng bata. Pakiusap, Inigo. Gumising ka. Andito ang papa mo. Andito kami. Pinanood ni Don Rafael ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay halos luhaan na. Sa kabilang sulok, si Dr. Alon ay nakatayo, nanginginig din sa kaba. Lumipas ang isa pang minuto. Walang nangyari. Ang himig ng music box ay unti-unti nang humihina. Naramdaman ni Mayumi ang panghihina ng kanyang mga balikat. Baka nga, tama sila. Baka nga tapos na. Nang akma na niyang isasara ang music box, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bahagyang paggalaw, hindi lang sa mata, kundi sa kamay. Ang kaliwang kamay ni Inigo na nakahiga lang ng walang buhay sa kumot ay dahan-dahang gumalaw. Isang mahinang pagpindot, parang gusto nitong abutin ng isang bagay. Napasinghap si Mayumi. Don Rafael? Titingnan niyo po. Mabilis na lumapit si Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang paggalaw ng kamay ng kanyang anak. Ang music box ay huminto sa pagtugtog, ngunit ang kamay ni Inigo ay hindi huminto sa paggalaw. Unti-unti itong gumalaw. Umangat ng bahagya, at pagkatapos, marahan na dumikit sa kamay ni Don Rafael. Isang mahinang pagpiga, hindi lang yon. Dahan-dahan, ang mga pilikmata ni Inigo ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang mga mata ni Inigo Velasco ay nakatingin. Hindi sa kisame, hindi sa kung saan, kundi diretso sa mga mata ng kanyang ama. Isang luha ang bumaba mula sa mata ni Don Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan, ng pagkagulat, ng isang himalang hindi niya inasahan. Ang kanyang anak. Gumising na ang kanyang anak. Pagyapan kami buma. Isang mahinang tunog. Halos hindi marinig, ngunit malinaw na malinaw sa tenga ni Don Rafael. Ang unang salita. Ang unang tawag. Napaupo si Don Rafael sa gilid ng kama. Hawak niya ang kamay ni Inigo. Ang kanyang mukha ay inilibing sa kumot. Humihikbi. Ngunit ang himala ay hindi nag-iisa. Sa gilid ng pinto, isang figura ang nakatayo. Si Dr. Silvano Reyes. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang plano. Ang kanyang lahat. Anong nangyayari dito? Bulong niya. Halos hindi niya na makilala ang sarili niyang boses. Ang tanong ni Doktor. Silvano ay umalingaw-ngaw sa silid. Parang isang tinig mula sa impyerno. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay tila nawalan ng kapangyarihan. Wala na ang lamig. Wala na ang awtoridad. Tanging pagkabigla at galit na lang ang nakita sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Don Rafael. Ang buong mundo ng Don ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Inigo. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Anak ko, anak ko. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan at pagsisisi. Lumapit si Dr. Silvano sa kama. Sinusubukang bawiin ang atensyon ng lahat. Rafael, may paliwanag ako dito. Hindi ito ang dapat mangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakinig si Don Rafael. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay tumingin kay Dr. Silvano. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang matinding pagkadismaya at pagkasuklam. Liningon niya ang kanyang kamay na hawak ni Inigo.
At pagkatapos ay inangat niya ang tingin niya kay Dr. Silvano. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang kilos na yon ay sapat na. Isang tahimik na hatol. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ni Dr. Silvano. Pumasok si Dr. Alon at kasama niya ang dalawang unipormadong security guard ng ospital at ang head ng administration. Namutla lalo ang mukha ni Dr. Silvano. Dr. Reyes, sa aba? Sabi ni Dr. Alon, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mayroon kaming natanggap na confidential report tungkol sa medical treatment plan ni Inigo Velasco. May discrepancies sa records at sa actual medication na ibinibigay. Tinuro niya ang mga security guard. Ang mga opisyal na ito ay magsasagawa ng investigasyon. Sususpendihin ka muna, Dr. Reyes, habang ongoing ang investigation. Ano? Hindi. Absurdo yan. Sigaw ni Dr. Silvano. Ang kanyang boses ay nagtaas na. Ito ay isang konspirasyon. Si Miss Cruz, siya ang gumulo sa pasyente. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Lumapit siya kay Mayumi. Ang kanyang mata ay nagniningas sa galit. Ikaw, wala kang pinag-aralan. Paano kang naniwala sa kanya, Rafael? Ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit muli, hindi na nagsalita si Don Rafael. Hinarap niya si Dr. Silvano. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang likod dito. Isang kilos na mas masakit pa sa anumang salita. Isang pahayag na ang utang na loob ay tapos na. Ang pagtitiwala ay nawala. Naramdaman ni Dr. Silvano ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang prestihiyo. Sa isang iglap, nawala. Ang mga security guard ay lumapit sa kanya. Dr. Reyes, pakiusap po, sumama na lang po kayo sa amin. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Mayumi. Nakita niya ang isang matinding kapayapaan sa mga mata nito. Walang paghihiganti, tanging kalungkutan. Nang ilabas siya ng silid, ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng kahihiyan. Naiwan sa silid sina Mayumi, Dr. Alon, Don Rafael at si Inigo. Sa wakas, ang silid 714 ay naging tahimik. Hindi na ito puno ng tensyon, kundi ng isang bago, masarap na katahimikan. Ang katahimikan ng paghilom. Tumingin si Don Rafael kay Mayumi. Ang kanyang muka ay puno ng luha. Dahan-dahan, sa harap ni Dr. Alon at ng kanyang anak, lumuhod siya sa harapan ni Mayumi. Miss Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa kanyang pag-iyak. Patawad. Patawad sa lahat. Patawad dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawad dahil naging bulag ako. Ang mga luha ni Don Rafael ay umagos sa kanyang pisngi habang nakaluhod siya sa harapan ni Mayumi. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi lamang para kay Mayumi, kundi para na rin sa kanyang sarili, sa kanyang anak, at sa lahat ng panahong nawala. Mabilis na pinabangon ni Mayumi ang Don. Don Rafael, huwag po kayong ganyan. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Kailangan ko, Miss Cruz, sabi nito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Malaki ang pagkukulang ko. Ang daming oras na nawala. Tiningnan niya si Inigo na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa na para bang naiintindihan ng lahat. Tumango si Dr. Alon na ngayon ay naging isang tahimik na saksi. Don Rafael, malaking himala po ang nangyari pero kailangan pa rin ni Inigo ng matinding physical therapy. Long process po ito. Gagawin natin ang lahat. Mabilis na sabi ni Don Rafael, lahat ng kailangan. At Miss Cruz, pakiusap, huwag kang aalis sa tabi ni Inigo. Gusto kong ikaw pa rin ang mag-alaga sa kanya. Double ang sahod mo. Kahit ano ang gusto mo. Ngumiti si Mayumi. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, hindi ng pag-asa sa pera. Salamat po, Don Rafael. Pero sa ngayon, gusto ko lang po makita si Inigo na bumalik sa dati. Ang mga sumunod na linggo
ay naging isang mahabang paglalakbay ng paghilom. Araw-araw, si Inigo ay sumasailalim sa physical therapy. Sa simula, mahirap. Ang kanyang mga kalamnan ay matagal nang hindi nagamit. Ngunit sa bawat araw, sa bawat maliit na paggalaw, mayroon silang nakikitang progreso. Palagi siyang nasa tabi ni Inigo. Pinapakain siya, inaawitan, kinukwentuhan, at sa bawat pagkakataon, ang music box ni Isabel ay naroon. Nagbibigay inspirasyon sa kanilang lahat. Mula sa paggalaw ng mga daliri, naging paggalaw ng mga kamay. Mula sa paggalaw ng mga kamay, naging paggalaw ng mga braso. At sa isang araw, isang di malilimutang araw, sa tulong ni Mayumi, nakaupo si Inigo sa wheelchair. At sa unang pagkakataon, napakain niya ang sarili gamit ang kanyang sariling kamay. Isang araw, habang si Mayumi ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera, naramdaman niya ang isang mahinang haplos sa kanyang kamay. Lumingon siya. Si Inigo, nakaupo pa rin sa wheelchair, pero ang kanyang kamay ay inabot niya at dahan-dahan niyang inilagay sa palad ni Mayumi ang isang bagay. Isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Hindi ito perpekto, bahagyang lukot ang mga talulot, pero ito ay gawa ng kanyang mga kamay. Ito ay gawa niya. Napangiti si Mayumi at naramdaman niya ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. "Salamat, Inigo," sabi niya. "Ang ganda-ganda." Tumingin si Inigo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang nangiti sa labi ng bata. Isang hapon, habang nagpapahinga si Inigo pagkatapos ng therapy, kinausap si Mayumi ni Don Rafael. "Miss Cruz," sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Maraming utang na loob ako sa iyo. Ano man ang hingin mo, ibibigay ko." "Don Rafael," sabi ni Mayumi, at umiling. "Hindi po ako nagkaroon ng ganoong intensyon." Tumingin siya kay Inigo na mahimbing na natutulog. "Ang nakikita ko po ngayon, sapat na po." Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kapayapaan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang kanyang anak, si Marco, ay hindi na maibabalik. Ngunit sa pagtulong niya kay Inigo, naramdaman niya na tila pinatawad na rin niya ang kanyang sarili. Naiintindihan na niya ang lahat, ang pagmamahal, ang sakripisyo, ang pagtitiwala. "Miss Cruz," sabi ni Don Rafael, "hindi ko kayang kalimutan ang nagawa mo. Pero kung ayaw mo ng pera, ano ang plano mo ngayon?" Ngumiti si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng bintana, sa maaliwalas na kalangitan ng Maynila. "Uuwi na po ako." Ang sikat ng araw sa Quezon City ay parang ginto, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng lumang apartment ni Mayumi. Ilang buwan na ang lumipas, mula nang lisanin niya ang silid 714, ngunit ang alaala ni Inigo at Don Rafael ay mananatili sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa kanyang simpleng buhay. Nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng sari-sari sa kanyang komunidad. Hindi siya yumaman, ngunit meron siyang mas mahalaga, ang kapayapaan sa kanyang kalooban. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, dumating ang kartero. Mayroon itong dala na isang malaking kahon para sa kanya. Nagtaka si Mayumi. Wala siyang inaasahang padala. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakabalot sa pulang tela, ay isang bagay na pamilyar. Ang music box. Ngunit hindi na ito ang lumang music box na nababalot ng alikabok. Ngayon, ito ay kumikinang. Ang pilak nito ay pinakintab. At ang mga ukit ng bulaklak ay tila bagong gawa. Hindi na rin sira ang kandado. Kasama sa kahon ay isang litrato. Si Inigo, nakangiti, nakatayo sa tabi ni Don Rafael, at ang dalawa ay mahigpit na magka-holding hands. Ang mga mata ni Inigo ay puno na ng buhay, at sa ilalim ng litrato, isang sulat.
galing kay Don Rafael. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa anticipation. Mahal kong Miss Cruz, Inigo is doing great. He's learning to walk again, to talk again. Unti-unti bumabalik ang lahat. At wala kaming araw na hindi ka namin naaalala. Ang music box na ito, nilinis ko at ipinaayos para sa'yo. Hindi ito regalo, kundi simbolo. Simbolo ng katotohanan na iyong ibinunyag. Simbolo ng pag-asa na iyong ibinalik. At simbolo ng aming pasasalamat. Maraming salamat, Miss Cruz. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa akin na minsan. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi nakikita sa mga titulo o kayamanan, kundi sa isang pusong tapat at mapagmahal. Ang aral na ibinigay mo ay hindi ko kailanman malilimutan. Ito ang aming bagong simula. At ikaw ang naging susi sa simula na yon. Buong pagmamahal at pasasalamat, Don Rafael Velasco at si Inigo, isang mainit na luha ang gumulong sa pisngi ni Mayumi. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Wala na ang kirot ng nakaraan. Wala na ang sakit ng pagkawala. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang buong kapayapaan. Hinawakan niya ang music box. Dahan-dahan, inikot niya ang susi. Ang himig ni Isabel ay muling pumuno sa kanyang maliit na apartment. Ang musika na minsang nagising sa puso ng isang bata, ngayon ay nagbibigay ginhawa sa kaluluwa ng isang ina. Oo, Mayumi ay nag-iisa, ngunit hindi na siya malungkot. Alam niya na ang kanyang ginawa ay nagligtas ng isang buhay. At sa pagliligtas niya sa buhay na yon, naligtas din niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at ang lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ang music box ay patuloy na tumutugtog. Ang melodiya nito ay nagsisilbing paalala na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali.